Isa si Aida sa mga biktima ng baha sa lalawigan ng Isabela. Nabalita tuloy siya. Ito rin kaya ang maging daan para mahanap niya ang kanyang mga kamag-anak na hindi niya nakikita 3 dekada na. Isa sa mga sinalanta ng bagyong Ulysses sa Isabela ang pamilya ng 62 anyos na si Aida. Pero nung nagkaroon ng pagkakataong makapanayam siya sa TV, hindi lang ayuda ang kanyang ipinanawagan. Mga pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, nandito po ako sa Isabela. Sana makita niyo ako sa kamera. Ang hinahanap ni Aida ang kanyang pamilya sa Capiz na mahigit 3 dekada na siyang walang balita. Hello Aida, Hello kamusta po. ka dyan sa Isabela? Okay naman po, ma'am. Binaha ka raw? Ang lalim to. Hanggang dito po yung baha sa amin. Tumaas na yung tubig. Tama na, Lord. Sabi ko gano'n, huwag niyo dagdagan yung baha dahil malulubog kami sa baha. Di ko na po alam kung ano mangyayari sa akin. Sakali na mawala na rin po ako. Di ko na makausap yung pamilya ko. Mga pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, sana makita niyo ako, nandito lang po. Naba kami. Sinasabi ko sa isip ko, sana buhay pa sila, ang tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Sinubukan mo na hanapin sila. Subukan ko na po pero wala pong kontak eh. Nag-internet na po yung anak ko. Sana hinahanap niya na doon sa Capiz. Sino-sino yung mga kapatid mo? Ang panganay namin po si Lourdes, tapos si Delia, Telma, si Nida, tapos ako na po pang-5. Tapos may pinakabunso po kami, nag-iisang lalaki, si Winfredo. Taong 1990 nung anurin siya ng kapalaran, Pamaynila, nung isama ng isa niyang kakilala para mamasuk ang kasambahay. Mayroon po yung anak buhay sa amin. Gugutom po kami, wala pa kayong pera, wala kayong pambiling bigas, ulam. Nung una, may komunikasyon pa raw si Aida sa naiwan niyang pamilya sa Capiz. Long distance pa lang po noon, oso, telepono. Mahirap po. Nahanap po yung mga kapatid ko, kasama po yung parang pagmamahal na isang magulang. Pero wala akong magawa. Paano ka napunta sa Isabela? Dahil may naniligaw sa akin na lalaki na sa taga Isabela po. Sabi ko, ay ko sumama sa kanya pero sabi ng nanay niya, iuwi na lang po ako sa kanila dahil buntis na nga ako. Pero 3 taon pa lang silang nagsasama ng mister niyang si Rogelio. Na-stroke ito, kaya solo niyang itinaguyod ang anak nilang si Kelly. Hinaya ko po ma'am dahil wala naman po akong inasahan. Magtiis na saan ako titira, mamasukan bilang isang katulong. Tinis ko po yun hanggang lumaki yung anak ko, pinag-aaral ko hanggang nakatapos po. Mga pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, nandito po ako sa Isabela. Nitong binagyo, na-interview ka nung aming mga team dyan sa Isabela. Opo, na-interview po ako kasi ang kapitan namin nagbigay ng ayuda. Hindi ko akalain na interviewin po ako. Pinapaiyak na po ako. Sino-sino may nakakita sa akin. Ay sabi doon sa amin na anak kong balita, buhay pa po sila o patay na. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Iniisip ko pa rin na magkikita pa rin po kami. Ang panawagan ni Aida, tila bahang inanod pa Sigma sa Capiz nung nakarating ito sa nakatatanda niyang kapatid na si Delia. Nakita ng anak ko nasa Bulacan. Sabi niya, Nanay, bigyan mo nga ako ng litrato ni Auntie Aida. Walang duda na si Auntie Aida na yun. Yung ipin po at yung buhok na ng umalis siya, ganun pa rin po. Walang alinglangan na siya na yun. Ano naramdaman nyo nung finally, parang meron kayong kumpirmasyon, nalaman nyo, nabuhay pala itong si Aida? Simple, biglang saya. Hindi na namin napigilan yung pagtulo ng luha namin. Ngayon pala, buhay siya. Ay maduga nga, 30 years nga way kami balita sa iya. Mabalitaan nga wala na siya. Wala. Amin naman. Patay na siya. Ilang bisis ako umunta po ng Maynila kasi nandoon yung mga anak ko. Sabi ko, saan ko ba hanapin tong kapatid ko na to? Pag buhay siya at naalala na kami, tatawag yon. Kung wala naman siya, edi wala na. Pagdasal na lang namin. Mula ng 1990, yun ang huli kong nakita siya. Hanggang ngayon wala na kaming komunikasyon sa kanya. Hanggang namatay yung tatay namin, hindi namin nakontak si Aida. Pero kung may pinakasabik na makita ni Aida, ito yung kanilang 94 anyos na ngayong ina na si Nanay Engracia.
Sa nanay niyo po, nabalita niyo ba? Pinakita lang namin yung picture ni Aida sa cellphone. Oo, sabi niya. Namukhaan niya pa ho ni Nanay Gasyang si Aida. Namukhaan niya rin. Ano hong gusto niyo pang mangyari? Kung pwede man lang sa makauwi ko. Gusto niyo ho makauwi siya dyan sa Capiz. Para makita naman namin siya lahat. Susunod, ang hindi alam ni Aida. Kausap ko na sa kabilang linya ang hinahanap niyang pamilya. So eto, may sorpresa kami sa'yo ha. Aida, ready ka na? Oh, eto, pasok mga taga-Capiz. Sagot na namin yung ticket mo papuntang Capiz. Pati yung anak mo, dalhin mo na rin. Mahigit 3 dekada nang hindi nakikita ni Aida ang kanyang pamilya sa Capiz. Kaya nung nasalanta sila ng bagyong Ulysses sa Isabela, sinamantala na niyang manawagan. Mga pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, nandito po ako sa Isabela. Sana makita niyo ako sa kamera. Ang hindi alam ni Aida, nung mga oras na kinakapanayam ko siya, nasa kabilang linya na ang hinahanap niyang pamilya sa Capiz. So eto, may sorpresa kami sa'yo ha. Aida, ready ka na? Oh, eto, pasok mga taga-Capiz. Hi! Nanay mo, Aida, oh, si Nanay Gasyang. Nakikita mo ba si nanay mo? Nanay! Kilala mo pa ba ako? Si Aida na nawawala ng anak. Nandito kami lahat. Ay, salamat naman, nandito kayo lahat. Nakita tayo iba pa yung mga mukha niyo, mga bata pa kayo. O yung katabi daw ni Winnie, sino yon? Sige nga, hulaan mo nga, Aida, kung sino yon. Aging! Si Aging, si Aging, si Winnie. Ang bunso namin, si Toto, si Otay, tapos si Anang. Si nanay mo, oh, kumakaway. Nanay! Musta ka, nanay? Kilala mo na ako? Kumakaway. Huwag ka iyak na ya. Ay, umiyak na nga eh. Wala naman sakit si nanay. Kilala mo si Aida? Namukhaan ka niya, Aida, ni nanay. Anong pakiramdam mo, Aida, na nahanap mo rin yung mga kapatid mo at nanay mo? Kaya po ako na napapaiyak dahil sa na-miss ko po sila lahat. Mahal na mahal ko po sila lahat na magkapatid po kami. Hindi ko po akalain na magkita-kita po kami ngayon. Masaya po kami. Dahil tagal ng panahon hindi namin nakita yung kapatid namin. Papasalamat po kami sa Panginoon. Sobra-sobra po. Ano pa yung gusto niyo sana mangyari? Kung magkita-kita po kami, maakap ko po sila lahat. Pati ang nanay ko. Pag sa sunod na taon po, pagka wala ng COVID-19, uwi ako. Balak mo talaga umuwi. Wala po kaming kapera-pera po, hindi na po ako kasi nagtatrabaho. O eto, sagot na namin yung ticket mo papuntang Capiz. Ayan yung ticket mo. Binigay sa'yo dyan. Ito na po nga, Ayan, may ticket ka pa uwi. Pati yung anak mo, dalhin mo na rin. May ticket ka na, Aida. Ikaw na mag-schedule kung kailan ang alis mo para magkita-kita kayo ng mga kapatid mo at nanay mo sa Capiz. January, pwede? Sana ngayon nga. Bukod dyan, Aida, bibigyan ka rin namin ng pocket money para meron kang gagastusin pag pumunta ka ng Capiz, ha? Salamat din po, maraming salamat. Sobrang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din po sa inyo. Dahil nabigyan niyo po ako ng makita ko po sila, ma'am. Tuwang-tuwa po ako. Salamat sa Diyos. Mga pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, nandito po ako sa Isabela. Ano mang unos na ating pagdaraanan, mas kaya nating malagpasan kung may pamilya tayong masasandalan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.